Pag sinabi natin nazar, sa Tagalog, ito yung tinatawag na panunumpa o panata. An-nazaru lillah, manunumpa ka kay Allahu Ta'ala sa isang bagay, na gagawin mo yung bagay na yon para kay Allahu Ta'ala. Na ang nazar na ito, ta'abbudun, ito ay isang uri ng ibada, pagsamba kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. An-nazar ay ta'abbudun. Ang hukom nito ay labudda, ay karapat-dapat lamang na ang nazar ay kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. At nararapat sa isang tao kapag ginawa niya yung panata na to, pangako na ito kay Allahu Ta'ala ay dapat tuparin niya. Ligado na kanyang tuparin, ay wafa. Ibig sabihin dapat niyang tuparin yung nazar. At ang nazar, dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sa isang hadith, man nazara ay yuti Allah, falyuti'hu. Sino man sa inyo ang gumawa ng panata, sa Tagalog panata yung nazar, ay Allahu Ta'ala ay kanyang tuparin ito. Halimbawa, nag-nazar ka kay Allahu Ta'ala na ikaw ay mag-aayuno kapag dumating yung araw ng Monday at Thursday. Which is yun ay sunnah. So, obligado na tuparin mo yun. Dahil ito ay ta'a, pagsunod, kabutihan na ginawa mo kay Allahu Ta'ala. Pero hindi ini-encourage na dapat ka mag-nazar sa isang kabutihan. La yati illa min bakhil. Ang binabanggit ng mga scholar, ang nazar, kapag ginagawa mo palagi ito, ay baka masanay ka. So, hindi mas mainam na iwasan mo yung gantong bagay. Pero kapag ito ay ginawa mo, ay dapat tuparin mo. Eh, sinabi ni Allah Ta'ala, yufuna bin nazar. Sila ay tumutupad sa kanilang nazar, panata, sa pagsumpa kay Allah Ta'ala sa isang bagay. At tandaan natin, ang nazar, faman sarafahu li ghairillah, sino man ang ginawa niya ay siya ay nagpanata maliban kay Allah Ta'ala, nagsumpa maliban kay Allah Ta'ala, magkaiba yung discussion natin patungkol sa halaf. Sino man halafa bighairillah, sino man nagsumpa maliban kay Allah Ta'ala. Yung halaf kasi yung nagwallahi ka. Itong nazar naman, ito yung nanumpa ka kay Allah Ta'ala na gagawin mo isang bagay, yung isang bagay. So, yung bagay na ay dapat tuparin mo. Yung halaf, yung pagsumpa, ito yung magsami mo lang ng wallahi. So, dito sa nazar, faman sarfahu li ghairillah fahuwa, ito ay sino man ay panata, maliban kay Allah Ta'ala ay syirkun akbar. Wala syirkan asgar fin nazar. At walang syirkun asgar sa nazar. Ang panunumpa mo ay Allah Ta'ala, tumutukoy yon na sa kadakilaan ni Allah Ta'ala at pagsunod mo sa kabutihan para kay Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. At binanggit sa isang hadith nga ng isang sahaba radiyallahu anhu na ang ginawa niya ay siya ay nagnazar kay Allah Ta'ala na siya ay mag-sacrifice, magkakatay. Tapos dun sa lugar na yon, tinanong Rasul Sallam na yung lugar na ba yon ay pinagkakatayan ng mga hindi Muslim sa panahon ng Jahiliyyah. Ibig sabihin sila ba ay gumagawa ng ibada ng pagkatay doon maliban kay Allah Ta'ala? Sabi ng isang sahaba, la, ya Rasulullah, hindi. Sabi niya, awfi bin nazrik. Ngayon, tuparin mo, sabi yung nazar mo. So, ito ay nararapat sa isang mananampalataya ay naobligado sa kanya na tuparin niya ang kanyang nazar. At ipinagbabawal yung nazar na kapag ang iyong panata o pagsumpa kay Allah Ta'ala, pangako sa kanya, ay gagawa ka ng maksiyat. Ito ay bawal mo to pa rin yun. So, gaano kay Allah Ta'ala, sabihin niya, okay, ako ay nanunumpa kay Allah Ta'ala na inom ako ng alak bukas. Yun. Pwede ba yun? Hindi yun pwede. Kasi ang nazar sa kasalanan ay ipinagbabawal. Ang tinutukoy lang na nazar, anong gagawin mo doon? Na mangyari doon ay hindi mo tutuparin yun. Kasi yun ay kasalanan, hindi niya maaring tuparin yun. Kasi walang nazar sa maksiyat. Walang nazar sa kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tandaan natin, walang syirkun asgar sa nazar, ito ay syirkun akbar.